kasabay po ng ginawa ni Medi na rectal steaming. Ayun. Pero mukhang nung unang attempt mo sa rectal steaming procedure ay umayaw ka kaagad. Umayaw po ako kasi naglapnos po yun dito ko. Nagkamali po ako ng... Nagkamali. Nagkamali. Kasi hindi kasing taas ng tuhod ang ginamit mong uupuan na balde. Opo. No? Ang tinuturo po natin sa ating rectal steaming procedure bilang natural operation sa almoranas, no? Ay kasing taas ng tuhod ang dapat po na uupo ang balde ng pasyente. At may inilalagay nga tayong kahoy na may butas sa gitna Medi, na para safe na hindi ka mapapasok. Pero nga po, ginawan po ako ng mister ko. Ayun, okay. Kaya lang, mainit pa rin. Opo, Sobrang kasi init. Isang buhos Isang lang kasi buhos. ginawa ko. Okay. At yung iba naman po, kung orinola naman, hindi rin marapat na gamitin yung orinolang maliit, no, mababa. Yung mataas po. Kasi pag binoil po natin yung ginamit ni Medi na 3 glasses ng tubig at 1 glass ng plain vinegar na pinakuluan niya, rolling boil yon, mainit na mainit po yon, kaya magpuproduce ng steam, no? At yung ginamit po ni Medi na vinegar doon ay nagsilbing antibiotic doon sa kanyang procedure para yung namamaga na bahagi ng tumbong, ang tawag natin doon, no? Sa bahagi na yun ng puwet, ay hindi na patuloy na mamaga at unti-unti na parang napapacify, no, nung vinegar. Yun po ang magandang effect nun. So, nung nag-try po si Medi ng March this year, nung first attempt niya sa rectal steaming, napaso at nagkaroon po ng souvenir na marka dito sa kanyang puwitan. Kaya ayaw mo na. Opo, umayaw po ako. Okay, hindi mo na inulit yung procedure na yun. Pinagaling ko po muna. Pinagaling mo muna. Okay. At naisip mo na nung May, no? Bumalik matagal-tagal ka rin nagpahinga, ha? Opo. Bakit ka nag-decide na nung May, sige na nga, gagawin ko na nga itong rectal steaming ng hiling-galing? Kasi nga po, ilang na po ako na parang nahihirapan na ako sa lumalabas sa akin na yon na makirot na po. Yung ba yung klase ng almoranas na pagkadumi mo ay isinasauli mo ulit paloob? Ay, malaki na nga yun. Kailangan no? ibabalik ko po. Isinusoli mo. Buti nga sumosoli pa siya eh. Okay. So, finally, nung buwan ng nakaraan, no, nung Mayo, ay nag-start ka ulit. Nag-start. At paano mo ginawa yung pagbabago dahil mali yung una mong ginawa? Sa balde pa rin? Opo, sa balde pa rin. The same balde ba o itinaas mo na yung balde na knee level? Ganun pa rin po. Yung pa din? Opo. Okay. Paborito mo Kaya yung balde na yun, hindi ko na po siya binubuhos na bigla. 3 buhos. Mula sa thermos? Opo. Alright. So, kung bibilangin natin ang number of times na ikaw ay umupo sa rectal steaming para sa natural operation sa iyong almoranas, mga gaano kadalas mo ginagawa per day? 3 beses po maghapon. 3 times a day? Aba. Sinipagan ko para mabilis. Sinipagan mo talaga. Nung unang upo mo sa rectal steaming, anong pakiramdam? Sabi ko, parang meron ng pagbabago pero kailangan anuhin ko pa. Hindi ba parang kinakagat-kagat yung anus mo? Para bang may hapde, may nangyayari, nararamdaman mo? Yun, Tsaka ang pakiramdam ko po lalong lumabas. Sabi ko, bakit parang lalong lumalabas to? Kasi bumuka siya. Opo. Oo, bumuka siya, okay? So naramdaman mo. Opo. Habang bumubuka siya, pumapasok yung steam. At nagpe-penetrate yung vinegar na kasama doon sa pinakuluan mo at sasalubungin niya yung hiling-galing oil doon. So yung combination ng steam ng vinegar at saka ng hiling-galing oil ang nagpahupa sa pamamaga ng almoranas mo. Diba? O yun. So, inabot ng gaano katagal na araw-araw na 3 times a day na rectal steaming bago mo na-realize na, ay, wala na. 1 buwan po. Inabot din ng 1 buwan. Opo. Buti hindi ka nagsawa na, ang tagal naman ito, papa-opera ko na lang. Hindi po. Pero panay ang punta ko kay Miss Raquel, sabi ko, bakit gano'n? Andyan pa rin. Oo, tuloy mo lang yung pag-rectal steaming mo, sabi niya. Kasi naman, yung almoranas na yun ay hindi naman isang araw lang lumabas. Inipon mo rin yun. Siguro nung 20 years old ka o 30 years old ka, ay may nagsisimula ng tumitigas na yung palibot ng
ng anus na yon. Pero napansin mo lang ang pagtubo ng almoranas kailan? Siguro po may mga 2 years na po yun. Yung ba yung sinasabi mo na nung nanganak ka sa panganay mo? Doon ko po na lumabas po yun, pero hindi pa po siya grabe. May lumalabas na po siya doon, pero hindi pa po siya namumulaklak. Hindi pa. Kumbaga, pa lang po, maliit na maliit pa lang. Okay, may mga nagsasabi, Medi, na pag nanganak daw, normal delivery ka Hindi ba? po, CS po ako. CS ka. Yun po yung sinasabi ko na parang myth, no? Na kapag ka nanganak daw, nagkakaroon ng almoranas. Hindi po. Tingnan niyo po si Medi, no? Cesarean section, nung siya po ay nanganak, kaya hindi po siya umire. Kaya po niya napansin na nung pagkapanganak niya ay meron na siyang almoranas, dahil po, noon lang siguro yung napapansin mo yung discomfort mo na masakit yung tahi mo dahil sa cesarean section operation. Tapos, baka pag dumi mo rin nung panahon na nanganak ka ay constipated na naman, doon mo naramdaman. At hindi mo pinansin kaagad, kaya ang resulta ay bulaklak na ang siya. almoranas. Okay, may natutunan ka bang leksyon dito sa pagkakaroon mo ng almoranas? Opo. Ano? Na kailangan Aksyonan agad. aksyonan ka agad, wag nang palalain. Kasi pag pinalala mo, lalala ang gastos. Opo. Kasi tumagal. Imbis na 1 week, 2 weeks, wala ka ng almoranas, Tumagal. malubha na siya. Kaya tumagal, maraming gastos sa gamot at maraming panahon ang ginugol sa paraan ng gamutan. Pero sa ospital po, mga kapatid, sandali lang inooperahan yan. Kaso sa naturopathy ang nagustuhan ni Medi na bigyan ng solusyon yung kanyang almoranas. Kaya inabot po ng 1 buwan, pero wala ng almoranas. Wala na. At ngayon ay napatunayan mo na nawawala yung pamamaga, no? Umiimpis siyang muli kahit hindi inaoperahan. Opo. Alam mo, may mga nagkukwento sa akin ng mga nagpa-opera sa almoranas na pagka inoperahan daw yung almoranas nila, yung dati-dating hindi naman sensitive, yung bahaging yun ng kanilang katawan, nagiging sensitive to the point na pag may nahulog na kutsara sa bahay, nararamdaman daw nila. Ikaw ba sa panahon ng gamutan mo, hanggang nawala yung almoranas, may naramdaman ka bang ganon? Wala po. Wala. So normal na bumalik. O, At saka yun po, Oo. ang kinatatakot ko pa, naririnig ko, sabi nila, pag naoperahan ka ng almoranas, sabi nila, pag nakaramdam ka ng pagpupo, ura-urada, lalabas daw yun. Parang, yung iba narinig ko rin na nawawala ng control. Opo, wala na raw po kasing pang-control dahil Parang tinanggal nasira na. yung pinaka-pang-control doon sa anus, opo, no? ayun. So ikaw, wala kang ganon? Wala na. Alright. So napatunayan na naman, mga kapatid, minsan pa ay napatunayan sa natural na paraan ng paggagamutan or natural operation for that matter, ay nawawala ang almoranas at kumpletong gumagaling dahil gaano katagal na ito na magaling? Ano na po, bali, ilang buwan na ba ako, Wala pa naman 1 taon? Wala pa naman po. Pero ilang buwan na at hindi na bumabalik? Hindi na po bumabalik. Okay. So, isa na naman pong patutuo ng ating kapatid, no, na dati-rati ay medyo apprehensive kung mapagagaling sa natural na paraan ng paggagamutan ang kanyang almoranas. It is a success. Congratulations, Medi. At huwag mo nang ulitin ang kakulangan ng hydration sa katawan para hindi na bumalik ang almoranas. Opo. Salamat po, Doktora. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakinabang kayo sa isa na namang edisyon ng Hiling Galing dito sa TV5. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na laging nagpapaalala, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Isang mahalagang paalala, ang Hiling Galing main office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultations. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maliban tuwing holidays. Maaari kayong tumawag sa aming hotline na 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan. Kapiling ko na po ngayon si Jocelyn Millonado. Dati po, palagi ako nagkakapasa. Tapos po, bumabaksak po yung platelet ko. Na bone marrow po ako. Tapos po, nalaman na may large granular lymphocytes leukemia po. Sabi mo,
isa't kalahating taon na ngayon Opo, opo. na hindi ka na sinasalina Opo, ng dugo. opo. At wala na yung mga Wala na pong symptom. bleeding, wala na po akong pasa, hindi na po ako nahihilo, malakas na po ako. Parang milyonaryo na ang pakiramdam dahil gumaling na. Opo. Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.